From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Alam ninyo mga kapatid, hindi lang tayong humihingi sa Panginoon. Ang Panginoon din naman ay humihingi sa atin. Have you ever really seriously asked yourself this question? What does God Himself require of me? Ano ang hinihingi ng Diyos sa akin? The question was originally asked to Israel, as verse 12 makes clear. But we are the spiritual Israel. Tayo ang katawan ni Kristo. Tayo ang tinatawag na iglesia ng ating Panginoon. Tayo ay pinili mula sa sanlibutan. Hindi na tayo napapasakop sa mga kautusan ni Moses sa Old Testament, ngunit tayo ay napapasakop sa grasya o sa kautusan ng ating Panginoon. Ang katotohanan na tayo ay under grace. The fact that we are under grace does not free us from the law. Because God still has a law. But it is a law of our spirit. It is not the law that only governs our physical being, but it is a law that governs our spirit. Nagmumula ang batas ng Diyos na tinutupad sa pinaka-ilalim ng ating pagkatao. Yan ay ang ating kaluluwa at espiritu. Tingnan niyo sa Old Testament, sinabi niya, Thou shalt not commit adultery. Yung adultery doon ay yung pangangalunyang physical. Ngunit ngayon, ginawang mas magnified ang batas na yan. Sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, ang tumingin daw ng isang babae o vice versa at merong pagnanasa, merong lust, siya ay nakapangalunya na sa kanyang puso. Tingnan ninyo dito sa atin, sa Espiritu nagpapasimula. Sinabi ng Old Testament, Thou shalt not kill. In order to be qualified as a murderer or a killer in the Old Testament, you have to really physically kill somebody. But in the New Testament, the Bible says, if you hate somebody without a cause, you are a murderer. Ito, pagka may galit ka sa puso, sa isang mong kapatid o sa isang tao na walang katuturan, ikaw ay mamamatay tao sa harap ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tunay na born again, tunay na humahawak ng mga salita ng Diyos, Pastor, memorize ko yung Bible. From Genesis to Revelation,
Just say the word and I will quote it. Naku, memorize niyang Biblia. Pero mga kapatid, puno naman ng galit. Pumapatay sa pamamagitan ng kanyang galit. Maliligtas ba yan? Hindi. Sa harap ng Diyos, mamamatay tao yan. Kaya ang tunay na born again, walang galit sa kanyang puso laban kanino man. Anong sinabi ng Panginoon? Love your enemy. Do good to them that hate you. Pray for them that despitefully use you and persecute you. Yan ang kautusan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tingnan ninyo mga kapatid, napakaraming pangangailangan ngayon para sa mga Kristiyano na ma-recognize nila ang autoridad ng mga salita ng Diyos. At the same time, ito ay gamitin sa kanilang mga pamumuhay. I-apply sa ating mga pamumuhay ang kanyang banal na salita. Sinabi rin ng Panginoon na meron siyang mga bagay na ayaw niyang mangyari sa atin. Lahat gusto ng Diyos mangyari sa atin. Pagpapala, mga kagalingan, katagumpayan. Pero may mga bagay na ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Ngunit, hinihingi niya sa atin ang iilang mga bagay. Ano ang mga bagay na hinihingi ng Panginoon? Itong question dito sa English sinasabing, what doth the Lord thy God require of thee? Ano ang hinihingi ng Diyos mula sa iyo? Dito makikita natin na merong hinihingi ang Panginoon. Ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? Sa Bisaya pa, unsay gipangayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sige lang tagpangayo. Ang Diyos na po'y gipangayo sa tuwa. Hingi tayo ng hingi sa Panginoon. Ang Panginoon naman may kahilingan din na gagawin natin para sa Kanya. Dito nakikita natin hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng kagalingan. Hindi siya humihingi upang makalaya sa mga masasamang espiritu. Ang hinihingi ng Panginoon dito sa kasagutan sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 ay ang mga kahilingan ng pag-ibig na gagawin natin para sa Kanya. At lahat ng hinihiling ng Panginoon sa atin ay para sa ating kabutihan. Pakibinigay natin sa Panginoon ang bagay na hinihingi niya para sa kabutihan mo yon. Pag sinabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong pride, makakabuti ba sa iyo? Amen. Sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong pagsalangsang, kasalanan, makakabuti ba sa atin yon? Amen. Tingnan natin mga kapatid ang last 3 verses ng verse 13. To keep the commandments of the Lord and His statutes which I commanded this day for thy good. Makikita natin dito na ang paghingi ng Panginoon na kung ibibigay natin sa Kanya, hindi lang ito isang pagpili na ibibigay ko ba o hindi, kundi ito ay talagang kinakailangan. Nakikita natin mga kapatid na sa pangalan ng ating Panginoon, ito kung ibibigay natin ay magiging para sa ating kabutihan. Everybody say, praise the Lord. Tingnan natin mga kapatid kung ano ang kanyang hinihingi at kung sino ang humihingi sa atin. Verse 14, behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God, and the earth also with all that therein is. Now, Pharaoh knew who the Lord that required of him was. Si Pharaoh nang hinarap siya ni Moses, ipinakilala ni Moses sa kanya ang Panginoong may kahilingan. Sabi niya, hinihiling ko sa iyo, palayain mo ang aking bayang Israel. Sino itong Panginoong ito na ipinakilala ni Moses kay Pharaoh? Sino siya mga kapatid? At sino siya sa pahayag na ito na binasa natin? Dito sa verse 14, siya ay pinahayag na siya ang gumawa at may-ari ng langit ng kalangitan at ng buong sanlibutan. Siya ang gumawa ng langit at ng lupa at siya ang may-ari ng lahat ng bagay.
langit at lupa ay sa Kanya. Tingnan ninyo, ang gumawa ng langit at lupa, ang siyang pumunta rito at may kahilingan sa atin. Hinihingi ko sa iyo ang bagay na ito, sabi niya. Tingnan natin sa verse 15 nung sinabi, Only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and He chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. Dito nakikita natin na pinili niya tayo. Hindi tayo pumili sa Kanya. John 15:16, You have not chosen me, I have chosen you. Mga pastor, makinig kayo. Kala ninyo pagka nag-graduate na kayo, mga ministro, makinig kayo. Mga kaparian, makinig din kayo. Kala natin, pagka tayo nakagraduate na sa seminary o sa Bible school, nagkaroon ng credential, DDD, PhD, o Master of Divinity, kung ano pang mga gradong galing sa Bible school, Bible college, akala natin pinili na tayo ng Diyos sapagkat marunong na tayong mangaral. Hindi ganoon ang Diyos. Kaya nga, maraming mga simbahang natutuyo. Pero ang kanilang pastor ay DDD at PhD. Maraming title ang kanilang pastor, ngunit hindi naman pinili ng Panginoon. Ang pumipili pala ay ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nung pumunta siya rito, ang mga apostoles, hindi nagpresenta sa kanya. Sinabi ng Panginoon, sinong susunod sa akin na maging apostoles? Hindi sinabi ng mga apostoles, ako Lord, present Lord. Hindi sinabi ng Panginoon yan. Hindi sinabi ng banal na kasulatan yan. Lumalakad ang Panginoon at siya ang namimili. Sa kanyang paglakad sa Israel, sa Jerusalem, siguradong marami siyang nakitang tao doon. Siguradong marami siyang nadaanan. Hindi lahat pinili niya. Meron lamang iila na nakita niya, siya talaga ang namimili hanggang ngayon. Hallelujah! Kaya pagka yung paglilingkod ay natutuyo, pagka sinasabi ninyong ako'y ministro, ako'y pastor, natutuyo naman ang inyong mga simbahan at paglilingkod. You have to seriously ask the question, am I chosen of the Lord? Baka hindi ka niya pinili, ikaw lang nagpipresenta, ako Lord. Baka hindi ka pinili, kaya ikaw ay naging patakbuhin. Pagkatapos dumating itong pinili ng Diyos, nangangaral, nabubuhay yung mga tupang hawak-hawak mo, nang sila'y nabuhay, naging masigla, pagkatapos iniwan ka, sinabi mong, yang si Kibuloy, kulto yan. Huwag kayong pumunta riyan dahil kulto yan. Tinatakot mo yung mga tao, kulto yan. Para bang nung mali tayo? Pagka ayaw ng magulang natin pumunta tayo doon, sasabihin, may multo dyan. Dahil mura pa yung isip natin, natatakot tayo. Oo nga, may multo dyan. Ang panakot sa atin, multo. Ngayon naman, kayong mga murang isip na mga anak ng Diyos, ang panakot sa inyo, kulto. Huwag kayong pumunta dyan, kulto yan. Pero nung nung maliit pa ako, ganun ang panakot ng magulang ko sa akin at mga kapatid kong nakakatanda. Huwag kang pumunta riyan, may multo dyan. Matatakot naman ako dahil mura pa yung isip ko. Pero nung ako'y nagkaisip na, nung malaki na ako, hindi na ako matatakot sasabihin may multo dyan. Lalo na nung nagugutom na ako. Gutom na ako. Tapos pinahihinto ako sa gabi, huminto ka, huwag kang humiyak, may multo. Sa kagutom ko, sinabi kong, pati multo, kakainin ko na. Amen. O tingnan ninyo, kayo, anong sinabi ninyo nung nagkaisip na kayo? Gutom na kayo ng mga salita ng Diyos. Pinipigilan kayong panoorin ang programa ng The Hour of Truth para hindi nyo makita ang puging mga ngaral na ito. Praise God. Amen. Pagkatapos nasasabi pa ninyo sa pastor ninyo yan, nasasabi pa ninyo doon sa mga nangangaral sa inyo, at sinabi ninyo, Pastor, mas pogi si Pastor Kibuloy sa inyo. Wala na tayo doon, ha? Amen. Pagkatapos, mga kapatid, nauhaw at nagutom kayo, napakinig kayo ng mga magandang balita sa pamamagitan ng programang ito, tinakot kayo at sinabing, multo, kulto yan. Anong sinabi nyo? Dahil nabubusog kayo ng salita ng Diyos. Kahit kulto yan, kakainin ko na.
Kung ito namang simbahan natin, ito ang katotohanan, namamatayan naman ako ng gutom sa mga salita ng Diyos, wala ka namang napapakain sa akin, sinabi mo, tayo'y katotohanan, sa iyo ng katotohanan yan, bahala na yung kulto, kakainin ko na rin yun. Kumain kayo ng kulto, mga kapatid, ng salita. Basta't nabubusog kayo sa salita ng Diyos, walang kulto. Pananakot lang yan sa mga murang isip noong mga ayaw bitiwan ang mga tupa. Yung mga tupang yan, hindi sa inyo yan, sa Panginoon yan. Papasalamat ako sa napakaraming mga pastor, napakaraming mga ministro, na tunay ang pangangalaga nila sa mga tupa. Pagkat tunay ang pangangalaga niyo sa tupa, huwag kayong matakot sa akin. Sapagat ako'y pinili ng Diyos upang pakainin ang mga tupa. Upang ipunin sila, nagkakalat-kalat sila kahit saan pinababayaan ninyo. Pinapunta ng Panginoon dito ang paglilingkod na ito na hindi nagdadala ng buhay ng tao, nagdadala ng tanging buhay ng pastor ng mga tupa, si Jesus Christ, ang pangalang higit sa lahat na ipakikilalang siyang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon sa lahat ng sanlibutan. At siya at ang kanyang buhay sa pamamagitan ng ministering ito ang maghahanap ng mga tupa. Huwag kayong matakot pagka kayo'y tunay. Kayo natatakot kayo sa akin, sa pangangaral na ito. Binabantayan ninyo mga membro ninyo na hindi makapanood ng TV program na ito. Bakit natatakot kayo? Sapagkat marami kayong pagkukulang sa mga tupa. At alam ng inyong mga tupang tinahawakan na pagka nakapanood sila rito, makikita na nila ang pagkukulang ninyo. Bakit? Ano ba talaga ang nasa ninyo? Bakit nasa ministry kayo? What is really your motive why you are in the ministry or in the job of preaching the gospel? Are you really dead serious in feeding the sheep of the Lord? Are you really dead serious in finding what ails the sheep of God? Or are you in that ministry preaching the word of God for other motivations and purposes? That's why you are afraid. Kung meron kayong ibang mga motibo, matatakot kayo. Yung lahat ng tumatawag sa aking kulto, may mga motibo kayong iba. Baka ang motibo ninyo sa pangangaral, pera lang. Ayaw ninyong mawalay ang tupa sa inyo sapagkat sinasabi ninyo, pagka humiwalay kayo, sino pong magbibigay ng tithe sa akin? Di na ako mabubuhay, maghanap trabaho na ako. Pagka ikaw ay tinawag ng Diyos, huwag kang matakot. Sabi nga ni David, once I was young, now I am old, but I have not seen the righteous forsaken and his seed begging for bread. Akala ko pastor kayo, akala ko ministro kayong tinawag ng Diyos. Bakit takot na takot kayo sa akin? Takot na takot kayo sa programa. Huwag kayong matakot. Kung kayo'y pinadala ng Diyos, magkasama tayo. Hallelujah! Kung ikaw ay pinadala ng Diyos, tagapangalaga ka ng tupa, hindi ka dapat matakot. Ang hinihingi lang ng Diyos, ang pag-ibig mo. Ngayon, ano pag-ibig mo? Sa mga tupa ba yan? Kaya kung minsan, nagtataka ako sa inyo Sabi ko, pinadala ba kayo ng Diyos? Bakit niyo pinipigilan ng tupa upang makapakinig at mabuhay? Kung ikaw ay tunay na ministro at pastor ng Panginoon, ang iyong hinahanap ay ang ikabubuhay ng tupa. Kung wala sa iyo ang abilidad na buhay ng mga tupa, bitiwan mo siya at maghanap ka kung saan sila mabubuhay. Yan ang tunay na nangangalaga ng mga tupa. Ngunit sinasabi mong, aariin ko pang mamatay kayo kaysa pumunta sa kay Kibuloy. Naku, mananagot kayo niyan. Kaya hindi tayong pumili sa Diyos. Siya ang namimili sa atin. Makinig kayo. Kung natutuyo ng ministry ninyo, baka hindi na kayo pinadala ng Panginoon, hindi kayo tinawag. Kayo lang nagpipresent, ako Lord, baka hindi ka tinawag ng Panginoon. Kaya yung mga tupang nasa kamay mo, you don't have any authority to be holding those sheep in your hands. You don't have the authority. The Lord has sent this ministry in order to feed the sheep. You love the Lord? If you love the Lord, He said to Peter, Peter, lovest thou me? Yes, Lord. Feed my sheep. Okay, matakot pagka kayo ay tagapagpakain at tagakalingan ng mga tupa. Kailangan ng mga tupang nasa harap ninyo ay matataba sila. Itong ipinakikilala kong Diyos dito na may kahilingan sa atin ay Diyos na gumawa ng langit at ng lupa.
At ang hinihingi niya, ang mga tupan niya ay kailangang ayusin. Patabain ang kanilang kaluluwa. Ayusin ang kanilang mga espiritu at ihanda sila sa pagbabalik niya sa huling mga araw. Siya ang pumili sa atin ayon sa verse 15. Now this is a glorious and humbling truth. And it is gathered up in the great New Testament in Ephesians chapter 2 verse 10. It is the one who has chosen me for himself, who comes to me and makes certain demands of me. Siya ang pumili sa atin. At siyang namimili kung sino ang tunay niyang mga tagapangaral. Kaya yung mga tunay na mga ngaral, mahal na mahal nila ako. Yung mga tunay na pastor, mahal nila si Pastor Kibuloy. Napakaraming mga ngaral nang kikinig sa akin ngayon. Di ba't nananalangin kayo sa akin? Kasama niyo yung mga tupal niyo riyan, lalo pang masigasig at lalo pang lumakas. Napakarami. Tingnan yung mga sulat na tinatanggap ko dito. Ngunit kayong mga bulaang mga ngaral, galit na galit kayo sa akin. Bakit? Kasi ako laban sa interest ninyo. Anong interest ninyo? Kung tayo nagkasamang interest, anong interest? Patabain ng tupa, ihanda at ihatid sa Panginoon na siyang tunay na pastor nila. Kung yan ang interest ninyo, bakit nagagalit kayo sa akin na sinasabing ako'y kulto? Kung nagkakaisa tayo, magmahalan tayo. Pinadala kayo ng Panginoon, ako pinadala ng Panginoon, nagkakasundo tayo sana. Bakit di tayo nagkakasundo? Kasi ibang nagpadala sa inyo. Ewan ko sinong pangalan niya. Ngunit ibang nagpadala sa inyo. Kaya kayong mga tupang namamatay, tapos sinasabing itong paglilingkod na ito, kulto, pati kulto kainin na ninyo. Sa verse 17 sinasabi, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God and a mighty and terrible, which regardeth not persons nor taketh reward. Now, He is revealed here as the sovereign Lord. He is not only the one who has made us, but He is the one who exercises authority over us. And therefore it is His right to require that we do certain things for Him. Siya ang may kahilingan, ha? Siya ang gumawa sa atin. At ang Panginoon ay hindi humihingi ng anumang gantimpala. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi nabibribe ang Panginoon. Kaya nga sa mga concert crusade ng Jesus Christ, maraming nagtatanong, Pastor, may bayad ba yan? May ticket ba tayong mabayaran? Sabi ko, walang concert crusade ang Jesus Christ ginawa na may bayad. Pwede kayong magbigay ng inyong love offering, hindi ko kayo pipigilan. Pero pababayarin ko kayo upang kayo ay pumasok. Hindi po kaaya-aya sa loob ng harap ng ating Panginoon yan. Kung ako ay gusto magpabayad ng ticket, kailangan pumunta na lang ako at mag-apply bilang tiketero sa sinihan. Hanap buhay yun. Dito po mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay kailangan kainin ninyo. Pumasok kayo sa alinmang pagtitipon ng Jesus Christ. Walang bayad yan. Hallelujah! Itong covenant partnership natin, biblical yan. Kapag kayo naging covenant ng Panginoon, magbibigay kayo ng inyong tithes and offering, biblical yan. Yan ang gawin ninyo, sapagkat yan ay pagpapalang dala sa harap ng Diyos. Pero magpapabili ako ng ticket sa inyo, sasabing, 20 pesos yan, pumunta ka sa krusada ko. Wala pong pagpapala yan. Ang may pagpapala, yung ating paglilingkod na gaganapin, hihingi ng Panginoon pag-ibig at ibibigay natin sa Kanya. He doth execute the judgment of the fatherless and widow and loveth the stranger in giving him food and raiment. He is revealed here as the universal provider. Our God is the God that provides. How reasonable it is, therefore, that He should come to us, having provided all for us and require certain things of us. Everybody says, God is my provider. He provided me food. He provided me life. May mga pera bang bulsa ninyo ngayon? Kahit magkano lang, pasalamat kayo galing sa Panginoon yan. Hallelujah! Huwag kayong magreklamo. Kung ano ang nasa sa inyo ngayon, huwag kayong magreklamo. Bakit ang iba sa inyo nadidiskontento? Sapagkat hinihingi ninyo yung mga bagay na wala pa sa inyo, pagkatapos napuprostrate kayo sapagkat hinahabol ninyo yung mga bagay na wala pa sa inyo. Hingin ninyo pero huwag ninyo habulin. Anong gagawin ninyo?
tingnan ninyo ang mga bagay na naibigay na. At yun ay pasalamatan ninyo. Panginoon, salamat po sa Amerikanang binigay mo, nandito na. Salamat po sa sapatos na binigay mo, nandito na. Many of you are complaining because you don't have any shoes. Someone said, I always complain because I don't have shoes. Until I walked down the street and I saw somebody without any feet. Amen? Meron nagko-complain sa inyo? Wala akong sapatos. Galit kayo sa Panginoon dahil wala kayong sapatos. Hanggang nakalakad siya sa 100, nakita niya ang tao, masaya, pero walang paa. Amen. Pasalamatan ninyo ang Panginoon sa 2 paa ninyo. 2 kamay ninyo. Hallelujah! Pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, bilangin ninyo ang lahat ng pagpapalang binigay ng Diyos. Bilangin ninyo lahat ang pinggan ninyo, baso, kutsara, tinidor. Pagkatapos, Lord, salamat sa 2 basong binigay mo. Salamat, Panginoon, sa pamilyang binigay mo. Salamat sa napakagandang pamilyang ibinigay mo sa akin, mga masunuring anak, isang napakabuting asawa. Salamat, Panginoon, sa trabaho kahit konti lang ang sweldo. Okay pa rin sa akin, Panginoon, sabagat nabubuhay pa rin ako sa inyong kapangyarihan. You must have to thank the Lord for everything that He has given to you. Although how small that blessing is, it is still coming from the Lord. You must have to wake up in the morning and thank God and say, God, you are my provider. I thank you. Hallelujah. Alam mo, pag ako'y ginagamit ng Diyos at nagbibigay sa iba, pagkatapos nagpapasalamat sila, at pagkatapos pinapasalamatan nila kahit gaano kalit ang naibigay sa kanila, alam ninyo kung anong pumapasok sa puso ko? Pumapasok sa puso ko, lalo ko pang bibigyan ito. Dahil nagpapasalamat siya sa harap ko. Pero kung binigyan mo, eto ang 5 pesos, tapos binilang, kinilang? Ano man ang ibigay ng Panginoon sa iyo, pasalamatan mo. Thank God for it, and God will give you more. Now, who is this God that I am introducing to you right now? In verse 21, He is revealed as our Redeemer. He is thy praise, and He is thy God, and hath done for thee these things, these great and terrible things, which thine eyes have seen. In verse 21, He is revealed as our Redeemer. He redeemed the Israelites from Egyptian bondage, but we have been redeemed through the grace and merits of our Lord Jesus Christ from the bondage of sin, the devil, the lust of the flesh. This then is the God who comes to us and makes certain demands of us and makes certain requirement from us. What are the demands of the Lord? Ano ang inihingi ng Panginoon na binasa natin kanina sa Deuteronomy chapter 10, 12 to 13? Tingnan natin ang mga bagay na ito at i-consider natin ang kanyang mga kahilingan. Anong sinabi niya, mga kapatid, sa verse 12? And now Israel, what does the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God. Katakutan mo ang Diyos na ang Panginoon na iyong Diyos. Lahat ng mga anak niyang na born again, natatakot sa Kanya. Hindi yung pananakot na slavis, na pagka sa harap umiiyak, natawag sa Bisaya, sa tubangan, birhen, sa likod, sigbin. Hindi ganon ang pagkatakot na gusto ng Diyos. Ang pagkatakot ang ibig sabihin, takot tayong gumawa ng hindi niya kalooban. Amen. Now, this is the first requirement that God demands of us. What does it mean? Are we to be afraid of God? No, not that kind of slavish fear that many knows. Certainly not in the sense that slaves are afraid of their master. This is not a carnal fear. We are not slaves. We are the sons and the daughters and the children of God. Hallelujah! To fear the Lord means to trust Him, to act upon His word, and to fear to displease Him.
Lord, natatakot ako na baka hindi ako maging kalugod-lugod sa iyo. Kaya gagawin ko ang lahat ng kalooban mo sapagkat ito ang iyong hinihingi sa akin. Amen. Of the unregenerate we read that there is no fear of God before their eyes. Tingnan niyo sinabi ng banal na kasulatan doon sa mga walang Diyos. Sinabi ng Panginoon dito, walang takot sa Diyos sa kanilang mga puso. Ngunit sa mga anak ng Diyos, sinabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Natatakot tayo sa Diyos sa pagkatakot na baka tayo ay makagawa ng hindi niya kalooban. Minamahal natin siya. Kaya tayo ay nananalig sa Kanya. Pananalig ng isang anak sa kanyang ama. Yan ang ating pagkatakot sa Kanya. Amen. Nire-respeto natin ang ating Panginoon. Ayaw natin gawin ang hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kaya pagka ginawa natin, pagka inutos niya tayo, hiningi niya sa atin, nakatakutan natin siya, ang ibig sabihin, mahal na pagkatakot. Natatakot akong gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi mahal ko ang Diyos. Hindi niya kalooban yun. Kaya pagka may kaibigan ka, sinabi niya, Brad, alika muna. Tagay muna tayo. Brad, ito sigarilyo. Oops, hindi. Bakit? Takot ako sa Diyos. Bakit ako takot? Mahal ko siya. Bakit? Hindi niya kalooban yan. Kaya hindi ko gagawin. Hallelujah! On Sunday, sasabihin ng kaibigan mo, happy sa tabay. Punta muna tayo ng disco. Oops, sabi mo, hindi. Hindi na ako dyan. Itong pa ako, hindi na papunta sa discohan basta linggo yan. Kahit anong araw, hindi na pupunta ng disco house yan. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos. Takot ako sa Kanya. Bakit? Kasi mahal ko siya. Ayaw niyang ako'y nandoon sa sinihan ngayon. Itong mata ko, ayaw ng Diyos ito nanonood ng mga malalaswa. Itong kamay ko, ayaw ng Diyos na ito ginagamit ko sa kalokohan. Itong paa ko, ayaw ng Diyos na ito pumupunta sa kasamaan. Takot ako sa Kanya sapagkat mahal ko siya. Ang hindi niya kalooban, hindi ko gagawin. Mahal ko siya at ang kalooban lamang niya ang aking gagawin. Kaya ako ay may pagkatakot sa Kanya. Hallelujah! Sinasabi ng banal na kasulatan, sa mga walang Diyos, walang pagkatakot sa kanilang mga puso. Anong sabi nila? Maniwala ka riyan. Tuo ka, anak. Kayong mga walang Diyos na nakikinig, di ba sinasabi yun? Maniwala ka kay Kibuloy, tapos maglalagay ka ng 3 sigarilyo. At the same time, sisindihan mo, 3 pa. Pastor, wala namang sinabing sigarilyo ang banal na kasulatan dyan. Hindi niya sinabing, huwag kang manigarilyo. Kaya ako'y naninigarilyo pa rin. Alam niyo mga kapatid, sinabi ng banal na kasulatan, you are the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Anybody that destroys the temple of the Holy Spirit, him will God destroy the last days. Medical science tells us, kahit sa sigarilyo ngayon, mababasa ninyo, the Surgeon General warns that the stick of cigarette may cause you cancer. Di ba? Kaya pinagbabawal ng paninigarilyo ngayon. Kahit na yung second hand smoke, hindi ka nagsisigarilyo, pero pumasok ka sa bahay na ang lahat nagsisigarilyo, makaka-cancer ka rin. You are destroying God's body, and the Lord will also destroy you in the last days. Do not destroy the body of God. Amen. Kaya yung mga bisyo, bawal sa mga Kristiyano yan. Napakaraming bawal. Hindi bawal na tayo ay takot sa tao. Bawal dahil takot tayo sa Diyos. At yan ay kanyang kalooban na hindi natin gagawin. Mahal ba natin ang Diyos? Ang lahat ng nagmamahal sa ating Panginoon magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya tayo ay natatakot sa Kanya na gawin ang hindi niya kalooban, kaya naman tayo ay may pagbabago sa buhay natin. I have a change in my life because I love Him. Amen. Amen. Hindi na tayo umiinom ng nakakalasing. Hindi niya kalooban yun. Kasi hindi niya pinapahiya yung katawan niya. Uuwi ka sa bahay mo, wala ka sa sarili mo. May mga taong lasinggero talaga. Hindi na makauwi sa bahay nila.
hanggang gate lang. Mauna ning balay namo. Lubog. Tulog ka ba ng mga umigas? Hanggang gate lang. Pagka nahawakan ng gate, wala nang lakas makapasok pa sa pintuan ng bahay. Doon na sa gate natutulog. Kasama doon ang lahat ng mga insekto. Kalooban ba ng Diyos yan? Hindi kalooban ng Diyos yan. Kaya pag kami nag-aalay sa inyo na kayo iinom, tatagay muna, wala na. Kasi hindi kalooban ng Diyos yan. Sinasabi ng mga kaibigan mo, ito ang buhay. Anong sabi mo? Hindi yan ang buhay. Ito ang buhay. Kaya, kaibigan, dito na tayo sa totoo. Sino ang katotohanan? Jesus Christ, the name above every name. Hallelujah! Praise the Lord! Ano pang hiningi ng Panginoon sa atin? Hindi lang matakot sa Kanya, ngunit sinabi niya, to walk in all His ways. Verse 12. Alam natin magsabing, to walk in all His ways. Kahilingan ng Panginoon na tayo hindi lang matakot sa Kanya, kundi lumakad sa lahat ng Kanyang mga daan. Iwanan ang dating daan at lumakad sa Kanyang tunay na daan. Anong sabi niya? I am the way. Ako ang daan. Ang katotohanan ng buhay, walang makakapasok sa Kanya sama kundi sa pamamagitan ko. Now this may be very simply explained. By nature, we walk in our own ways. Do not mind me because this is my way. This is my independence. This is my life. This is not your business. In other words, mind your own business. This is my business. And we all like to get our own way and to go our own way. But there is a question here. Have you ever given up your own way to go God's way? Ibinigay mo na ba ang daan mo sa Panginoon at lumakad ka sa Kanyang daan? The Bible says there's a way that seemeth right unto a man, but the ways thereof are the ways of death. The ends thereof are the ways of death. Merong isang daan na parang matuwid sa isang tao, ngunit ang katapusan niyan, daan na yan, ay kapahamakan. Ibinigay mo na ba ang daan mo sa Kanya? At lumakad ka na ba sa daan na gusto ng Diyos na ipadaan sa iyo? Iwan mo ang dating daan mo at lumakad ka sa tunay na daan ng Panginoon na walang iba kundi ang pagtupad ng Kanyang kautusan. Ano ang dating daan mo? Magnanakaw ka ng tithes. Iwan mo yan! Ano ang bagong daan ng Diyos? Magbigay ka ng tithes. Anong dating daan ng buhay? Bakla ka noon. Ngayon, magpakalalaki ka na. Anong dating daan? Tomboy ka noon. Ngayon, magpakababae ka na. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Hoy, gising! Hallelujah! Hoy, gising! Ikaw na natutulog sa kasalanan, iwan mo ang dati mong daan at pumasok ka sa tunay na daan ng Diyos. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Iniwan na ba ninyo ang daan ninyo at lumakad na ba kayo sa daan ng Diyos? Ano ang daan ng Diyos? Na tayo, mga kapatid, ay magpakalinis sa Kanyang harapan.
This circumcision in the Spirit indicates separation and submission. Separation from sin and submission to the holy will of God. God's way is always the best way. Ang daan ng Diyos ang siyang tunay na daan. Amen. This is a glorious thing, sapagkat siya ang humingi sa atin ng mga bagay na ito. Naiwan natin ang ating daan at lakaran natin ang daan niya. Napakagandang bagay. Pagka isang araw, dumating ng Kristiyano sa isang pag-iisip at puso na sasabihin, Panginoon, buong puso, ibinibigay ko na po sa iyo ang aking daan. Hindi na po ako lalakad sa aking sariling kalooban. Ako po'y lalakad na sa inyong daan at sa inyong kalooban. Now when you promise God that, you are truly repenting, because that is the essence of repentance. What is the essence of repentance? The essence of repentance is when you make a promise and say, Lord, from now on, I will not do my own will. I will not walk on my own way. I will give up my own way, and I will walk on your will, and I will submit myself unto you, and I will separate myself from any sin and from any iniquity in my life. From now on, I will start to walk according to your ways. Yan, ang kalooban ng Diyos. Iniwan na ba ninyo ang madaan ninyo? Lahat kayo narito, iniwan na ninyo ang madaan ninyo. Kayong mga nasa harap ninyong television, iniwan na ba ninyo ang sariling daan ninyo? Iwan ninyo yan pagka hindi kalooban ng Diyos at kayo ay pumasok sa kanyang sariling daan. Ano pang sinabi ng verse 12? And to serve the Lord thy God and to love Him. And everybody says, to love Him. Anong hinihingi ng Panginoon sa atin? Mahalin natin siya. Mahal ba natin siya? Kaya walang oras na tayo naririto pagka Sunday. Kahit matagal, okay lang, sabagat mahal natin siya. Pagka mahal mo ang isang tao, walang oras sa'yo. Walang dakong mahirap sa'yo. Pagka may pagmamahal ang puso natin, walang bagay na mahirap. If you love God, you will stay in His house almost 24 hours a day on Sunday. If you don't love Him, 1 hour with you is too much to stay in the house of God. You always look at your watch and say, when is this preacher gonna end? You don't want to stay and listen to the Word of God. But when you love God, 2, 3, 4, 5 hours listening to the words of God are not enough for you because you love Him. Everybody says, I love the Lord. Mahalin natin siya. Notice that God does not require simply that we love His service, His house, or His truth. The question that was put to Peter on the seashore was this: lovest thou me, Peter? This is the expulsive power of a new affection, which means that if we love Him, we shall automatically hate evil and do the things that He hates, and hate the things that He hates and do the things that He loves. Do you really love the Lord? How much do you love Him? What does the Lord require of you but to love Him? This is the great thing that He requires and demands from each and every one of us. The Bible says, if you love me, keep my commandments. Amen. If you love Him, be fruitful. If you love Him, keep His commandments. If you love Him, keep His commandments. What are His commandments? Love one another, that the world may know that you are my disciple. Magmahalan tayo at isa't isa kung malaman ng buong salibutan na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya walang born again na nag-aaway. Walang mga magkakapatid sa pananampalataya na nag-aaway. Kaya kayong mga pastor, naku, kawawa kayo. Mga ministro, bumabalik na naman ako sa inyo. Lalo na kayo natatawa na kulto. Biro ninyo, di sinusunod yung sabi ng Panginoon. Sabi niya, judge not. Judge kayo ng judge. Isang araw makikita nyo hindi ako kulto. Paano na kayo? Magsisisi kayo. Pastor, patawarin mo po kami. Huwag na ninyong gawin yan.
ngayon pa, magmulat na yung mga mata ninyo. Mahalin ninyo ang Panginoon. Ang pagmamahal sa Kanya, sumunod kayo sa mga kautosan niya. Ang inahatulan pa naman ninyo, ang pinadala niya sa huling araw upang ipunin ang kanyang mga tupa at isauli sa Kanya. Kaya hindi niyo ako mahali. Katulad kayo nung mga pinagkatiwalaan sa ubasan na pinadalhan ng alipin upang ipunin ang mga bunga, pinagpapatay ang alipin, katapusan pinadala niya ang kanyang anak at sinabi niyang, baka re-respetuhin pa nila, anak ko na ito, magdadala na ito sa buhay ko, magdadala na ito sa pangalan ko. Anong ginawa ninyo? Pinagbabato pa ninyo, pinagpapatay pa ninyo, pagkatapos ngayon pinapatay pa rin ninyo. Anong gagawin ng Panginoon sa inyo? Naparito ako upang ipunin ang mga bunga na para sa Kanya. Lahat kayong mga tupang tumatawag kay Jesus Christ, siya ang inyong pastor. Ang tunay na mga tupa, makikinig sa kanilang pastor. Jesus Christ said, my sheep hear my voice, and they follow me. Why are you not following Him in this ministry? Because you are not of the sheep of God. If you are truly a sheep of God, tupa ka ng Panginoon, makikinig ka sa boses niya. Siya ang tunay na pastor. Mahalin natin siya. At ano pang sinabi niya? And to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Paglingkuran natin ang buhay na Diyos, buong puso at buong kaluluwa. Amen. The whole thought here is of undivided loyalty. Loyalty. Everybody says undivided loyalty. Do not give any consideration to the devil in your heart. Do not give any consideration to the enemy of your soul in your heart. You must have to give undivided loyalty unto the Lord. Bigay natin sa Panginoon yan. Don't give it to denominations. Don't give it to religion. The devotion that should belong to the Lord should not belong to any organization, institution, denomination, or religion. It should belong to God. It should belong to the Lord Jesus Christ. Kailangan ng undivided loyalty ng lahat ng tupa. Wala sa organisasyon. Kami dito may organisasyon kami, pero hindi kami loyal sa organisasyon pagka hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Napakaraming organisasyon ng Jesus Christ, the name above every name. But I am not loyal to the organization. I am loyal to the Lord Jesus Christ. Ang mga organisasyon parang mga sasakyan yan. Sinasakyan ng magandang balita upang mapatulin at lahat ay mapangaralan. Pero kung ang sasakyan na organisasyon na yan, kalampagin na, bulok ng makina, wala nang ginagawa kundi hadlangan ang magandang balita, bababa tayong lahat, maghanap tayo ng bagong sasakyan. Kaya napakaraming mga organisasyon ng mga denominasyon, sila pang nakakahadlang sa magandang balita sapagkat umuusad na lang. Pinapasakay pa ang mga kaluluwa doon, hindi na nga makalakad. Kaya 50 taon na kayo, ang konversyon ninyo 3 lang. Iwan na ninyong sasakyang yan. Bulok na yan. Wala na ngang makina yan. Gusto niyo sumakay sa isang magandang sasakyan? Halina kayo at magsama tayo sa butil na pananampalataya. Hallelujah! Sumakay kayo sabagat matulin pa ito sa 4:00. Sa pangangaral sa salita ng Diyos, ang buong sanlibutan, aabutin mga kapatid. Sumakay kayo sapagkat ang papupuntahan nito ay ang kayo'y ihahanda para sa rapture na dumarating. Makikilala ninyong lalo ang buhay ni Jesus Christ at itataas natin ang kanyang pangalan. Kaya't halina kayo dito sa paglilingkod ng butil na ito ng pananampalataya at itaas natin ang pangalang higit sa lahat, Jesus Christ, at ipakilala na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa Kanya natin ibigay ang ating undivided loyalty. Sa Kanya natin ibigay ang ating pag-ibig na number 1. Of course, the primary service that He requires is indicated in Romans 12:1. Let us make our bodies a living sacrifice. This is acceptable unto God. Have you really given your body
definitely, deliberately, voluntarily, and completely to the Lord? If you have not given Him that undivided loyalty, you must do so right now. Baka hindi organisasyon mo, yun nakakahadlang sa kalooban ng Diyos para hindi mo matupad. Iwan mo yan! Tingnan nyo, nagagalit na nga ako eh. Praise the Lord. Hindi ako galit sa tao, galit ako sa demonyo. Biro ninyo, sinasabi ng iba sa inyo, sa relihiyon ninyo, mamamatay ako. Sapagkat dito ako gumising, dito rin ako mamamatay. Hindi tama yan. Hindi tamang prinsipyo yan. Kung yung organisasyon mo, tinuturuan kang suwayin ng Diyos. Kung yung relihiyon mo, tinuturuan kang suwayin ng Diyos. Kung yung relihiyon mo, tinuruan ka ng mali, mamamatay ka dyan sapagkat dyan ka nagising? Hindi. Hindi ka maluligtas dyan. Kailangang hanapin mo ang katotohanan. Kung sinong nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos, dumuon ka. Magpakalalim ka at kailangang matanggap mo ang Panginoon at malaman ang kanyang buhay, kaligtasan ang iyong pupuntahan. Sa ngayon ba kayo ng denominasyon hindi makapagliligtas? Ang relihiyon hindi makapagliligtas? Bakit? Sapagkat hindi relihiyon at denominasyon ang ipinako sa krus. Sino ang ipinako sa krus? Si Jesus Christ. Kaya siya lamang ang puntahan natin at magpasakop tayo sa kanyang banal na kalooban at ibigay ang ating undivided loyalty sa kanya lamang. Sa pamamagitan ng pagsusunod. Pag kayo sumunod sa Panginoon, bibigyan ka ng espiritu ng pagsusunod at pagtalima. Babaguhin niya ang puso mo at babaguhin niya ang iyong espiritu. Noon, ikaw masuwayin. Ngayong ikaw sumunod sa kanya, nagtaka ka sapagkat ikaw ay masunurin na. Kaya maraming mga asawa nagtataka, itong asawa ko noon, so pakiro kayo. Ngayon, napakabait na. Bakit? Ang nagbago sa kanya ang Panginoon. Mga asawa, huwag ninyong baguhin ang mga asawa ninyo. Hindi niyo mababago yan. Mga asawang babae, lalo na. Di ba nananalang ka, babaguhin yung asawang lalaki? Yung kabiyak mo sa buhay? Para kaya hindi ikaw ang gagamitin. Huwag mong subukan na baguhin siya. Sabagat walang tao makapagbabago sa kanyang kapwa-tao. Ang Diyos lamang ang makapagbabago ng tao. Ibigay mo siya sa Panginoon, pabayaan mo siya. Huwag kang makonsumisyon dahil hindi siya nagbago. Ibigay mo siya sa Panginoon. Baka hindi ka ang gamitin sa pagbabago niya, baka ibang tao. Ngunit ibigay mo, Panginoon, hindi ko po mababago yung asawa ko, kayo na po ang magbago sa kanya. Tingnan ninyo, babaguhin ng Panginoon yan. Ngayon, maraming mga asawang babae naglilingkod na. Yung asawa ng mga babae makasandibutan. Maraming bisyo. Number 1, sigarilyo. Hindi maalis-alis. Ibigay mo sa Panginoon. Ang Panginoon magbabago sa kanya. Isang araw, baka kukunin niya ang sigarilyo. Tapos may paraan na palang Diyos, magbabaguhin siya. Sisigarilyo siya. Bibigyan, babaligtarin ng Panginoon yung utak niya. Yung nakasindi ang igaganon niya sa bibig niya. Mapapaso pa siya. Amen. Pag ang Panginoon gumawa ng paraan, hindi mahirap, sapagat siya ang tunay na nagbabago ng buhay ng tao. Give yourself unto Him unreservedly. You give your God your eyes. Give Him your ears, your lips, your hands, and your feet. Give Him your whole body. This is the service that He requires. But there is one thing more. He said, to keep the commandments of the Lord. Chapter 10, verse 13, Deuteronomy, to keep the commandments of the Lord. Everybody says to keep the commandments of the Lord. This seems to gather up all that is God is saying into one single statement. At sinabi niya, mga kapatid, gawin mo, sundin mo ang lahat ng kautusan ng Panginoon mong Diyos. This must be our chief desire. Itong pinakamalaking mithiin ng puso natin, pinakamalaking concern natin, and this must be our burning passion to keep the commandments of the Lord and His statutes. For remember, they are always for our good. Ang lahat ng kautusan ng Diyos, pagka sinusunod natin, ito ay para sa ating mga kabutihan. Kaya pagbibigay ng tithes, bilang mga covenant partners and members, para sa kabutihan natin yan. Bakit? Anong sinabi niya? Bigay ninyo ang buong ikapong
bahagi sa aking kamalig, sa aking bahay, pa magkaroon ng pagkain sa aking bahay, subukin ninyo ako. Kundi ba, bubuksan ko dungawan ng langit, bubuhusan ko kayo ng pagpapala na wala nang silid na kalalagyan. Hallelujah! Gusto ng Diyos lahat ng aking covenant partner sa ministry ito, pagpapalain silang lahat. Kaya yung lahat ng nagpapadala ng tithes and offering sa ministry ito, praise the Lord. Tingnan ninyo kung anong mangyayari sa inyo. Lalo kayong pagpapalain ng Panginoon. Lalo niyang paularin ang buhay ninyo. Lalo niyang paularin ang lahat ng ginagawa ninyo. Lalo niya kayong pagpapalain. Mga anak ninyo magiging masunurin. Mga karamdaman ninyo pagagalingin. Lalo kayong bibigyan ng proteksyon. At ang financial ninyo ay magiging magaan. Plus, ang kaligtasan pa ng inyong kaluluwa, sapagkat tataba ang inyong kaluluwa. Lagi kayong makikinig sa mga salita ng Diyos sa tunay na pangangaral na tulad ng na-fulfill ninyo ngayon. The anointing power of the Lord is upon you right now, and He is breaking every yoke. If you have the yoke of bondage over you on diseases, poverty, demonic oppression, the Lord is going to free you right now. The Lord is going to set you free right now. Anong sinabi niya? Gawin natin ang lahat ng kanyang kalooban, ang kanyang mga kautusan, para ito sa ating mga kabutihan. Atin ding alalahanin, kung sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, ating alalahanin kung ano ang mga kautusan ito. Kailangan malaman natin ang mga kautusan ng Diyos ay galing sa kanyang mga banal na salita. Kaya maging malalim tayo sa mga salita ng Diyos. We must dwell deeply in the words of God. We must love our Bible. We must read our Bible. We must study our Bible. Meditate upon the words of God day and night and listen to the preaching of this word. Bawat linggo, tinitape, dinadab itong aking mensahe. Pwede kayong magpadala dito ng sulat at humingi kayo. Pagkatapos mga kapatid, bibigyan ko kayo ng pamamaraan paano kayo maka-order ng mga tapes na ito upang makapakinig kayo araw at gabi sa pangangaral ng salita ng Diyos. Meditate upon the teaching, the truth of the Word of God, and then let it live out your life. Let the Word of God live in your heart and in your mind and in your life and in your spirit and in your soul, and apply the teachings of the Word of God in your life daily. Ang pinakamasayang mga tao sa buong sanlibutan ay ang nakakakilala sa ating dakilang Diyos na Siya ang mapagmahal na makalangit na Ama na hinahanap ng kanyang mga anak buong puso, buong kaluluwa, at nangangakong gagawin ang lahat ng kanyang kalooban sapagkat sila'y natatakot sa Kanya, minamahal Siya, at pinangakuan na lalakad sa Kanyang lahat ng daan, at pinangakuang mamahalin, at pinangakuang paglilingkuran ng buong puso, ang undivided loyalty, at pinangakuang ang lahat ng kanyang mga sugo at sa kanyang mga utos ay hahawakan sa kanilang buhay. These are the happiest people of all. At inihahanda sila ng Panginoon sa huling araw. Ginagawang butil para pagdating niya, tatapusin na niya ang ating pananampalataya. Tayong lahat masayang haharap sa Kanya at sasabihin, Ikaw nga Panginoon ang aming Panginoon. Jesus Christ, the name above every name, is the King of kings and the Lord of lords, and I glorify you. Thank you, Lord. What doth the Lord require of thee right now? Ano ang hinihingi ng Panginoon? Ibigay mo ang buhay mo, buong buhay mo sa Kanya. Amang banal, pagpalain po ninyo ang bawat isang nakaharap sa kanilang TV set sa oras na ito. Habang nakahawak ka sa iyong TV set, madadama mo ang kapangyarihan ng Diyos na tila baga isang kuryenteng papasok sa katawan mo. Kung nararamdaman mo ikaw ay nanginginig, nanlalamig o umiinit ang katawan mo, huwag kang matakot. Sapagkat yan ay kapangyarihan ng Diyos na pumapasok sa iyo. At pinagagaling ka sa anumang karamdamang nasa sa iyo. At nangungusap ang Panginoon sa iyo sa mga sandaling ito na anuman ang problema mong ibibigay sa Kanya, ay bibigyan niya ng kalutasan. Financial na problema, problema sa iyong asawa at pamilya, o anumang klaseng problema, spiritual and demonic problem, the Lord is going to set you free. In Jesus' name, amen and amen. From now on, Holy Father, not my will,
but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.